Ang pagpapala po ng Panginoon sa atin ay sumasagana, lalo na pagdating po nitong panahong ito, ang pagmamahal ng Panginoon ay lalong nananagana po sa atin po mga buhay, sa atin po mga puso, na kung saan last Sunday po ay atin pong tinalakay yung katotohanan na dapat po namnamin natin ang pagmamahal ng Diyos. Dapat po ay atin pong hindi lang po inaamoy kung hindi ho ating ginunguya. We are savoring it sapagkat the love of God is so timeless. It knows no bounds. Lagi tayong mahal ng Panginoon, and that's very constant. Hindi nagbabago ang pagmamahal ng Panginoon. Amen. At ang pagmamahal ng Panginoon ay very evident sa ating mga buhay, and it overflows. Purihin ng Panginoon. Sino po mga in love? Magsabi po ng amen. Praise God, sapagkat ang pagmamahal na yan ay pinatunayan ng Panginoon. He first loved us, kaya sanay po tayo magmahal. We want to love and of course be loved in return. Ang pagmamahal pong yan ay napakamakapangyarihan, at nakita ho natin sa ating pong mga talata na ito po ay kung pag-uusapan po ay yung iiwanan at magiging ikaw ay isang magandang halimbawa sa mga sumusunod sa iyo, sa mga susunod na henerasyon, sa atin, ay yun pong pagmamahal. Ang lahat ng ating ginagawa, back up with that love. Yes, wika nga, pwede po nating ipasa ang ating mga kayamanan. Pwede po nating ipasa sa mga mahal natin sa buhay ang mga oportunidad na po pwede natin buksan po sa kanila. Marami po tayo pwedeng ipamana, iwanan sa kanila ang magandang edukasyon. Subalit ang tanong, will it pass through the test of time? Sapagkat ito pong lahat ay susubukin. Marami pong pinamanahan, marami pong nakaranas ng mga material na bagay, pero ang pakiramdam pa rin ay kulang. Simply because they lack something. In this chapter, the description of love, pinakita ko sa atin na ang tatlong bagay na nananatili, ang pag-asa, the faith, hope, pananampalataya, ang pag-asa at pag-ibig. Subalit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. At sangayon din po sa ating text, sinabi po sa talatang 8, ang pag-ibig ay walang katapusan. Sapagkat there will come a time na makikita ho natin na yun pong pananampalataya, after it has served its purpose, ang pag-asa, matapos po nating maranasan na yung pag-asa ng mga inaasahan ho natin, pwede pong hindi na ho natin mapupunat at mapapansin. Subalit ang pag-ibig should always be built sa bawat aspeto ng ating buhay. Itong pinakadakila sapagkat ito'y mananatili. Ang pagmamahal na iyon na atin po na ninanamnam. Pagmamahal na atin po na sinisavor ay pagmamahal din na tuloy-tuloy po nating yayakapin sa ating mga buhay. Kaya po, sa sulat po ni Apostle Paul sa chapter 13, pinakita niya po ang mga dahilan. Bakit natin kailangan pong yakapin ang kanyang pagmamahal? For in fact, this remains. Subalit kailangan po nating yakapin. And this is our topic for this morning. Bilang pagpatuloy po nating serye that's savoring God's love, we have to embrace the love that lingers. Ang pagmamahal ng Diyos, laging nandiyan. In fact, laging bago ng bago kada umaga. Pwede mo bang i-assure yung katabi mo? Sabihin mo sa kanya, mahal ka ni Lord. Kahit ganyan ka. Kahit ganyan ka. Kahit sino pa tayo, ano man ang ating nagawa, it knows no boundaries, it knows no bounds, it knows no limits. Mahal po tayo ng Panginoon. And we should embrace that love for the following reason. At atin pong tutunghayan ang mga salita ng Panginoon that we should learn how is it to embrace it. Not just to know it, not just to taste it, but to embrace it. We have to learn to embrace it sa atin pong buhay. By that, we can have that impact in this life. And in the following verses, we can find the reasons why we should embrace that love. Handa ka bang yakapin ang pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay? Handa ka bang yakapin ang pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay? Now,
Here are the reasons na mas lalo pang magpapatibay ng ating pagyakap sa pagmamahal na ito ng Panginoon. And everything we do should be built up, should be founded by God's love. At makikita ho natin ang unang dahilan sa mga talatang 1 hanggang 3. Na dito po pinapakita sa atin, pwedeng maging ingay lamang sa verse 1. Sa verse 2, pinakita ho sa atin na pwedeng ang lahat ng husay at galing na yan ay ma-reduce into nothing. Mabaliwala ang husay at galing kung hindi built up with love, kung hindi back up by love. And in verse 3, even those sacrifices, binigay mo na ang sarili mo, tapos wala pa rin. Sapagkat ang pagmamahal ng Diyos na niyayakap, ang dahilan nito, because love is what? Love gives what? Value. Love gives value sa atin pong lahat ng ginagawa. Makita po natin po yan sa mga talata. It gives value, ang nagbibigay lang po ng kabuluhan, kulay at kahulugan ay ang pagmamahal ng Panginoon. We can see that in our first point. That it gives value. Sapagkat dito ho, makikita natin na pinakita yung gifts. Because looking doon sa preceding chapter, lahat ng mga paglilingkod, lahat ng ginawa mo para sa iyong kapwa, sa church, sa iyong pamilya, lahat ng yan, kung ginawa mo, possibly because of your obligation, possibly because of responsibility, gagawin mo yan, dahilan sa responsibilidad mo yan. Subalit darating ang panahong parang ingay na lamang sa kanila ang ginagawa natin. Now, sa atin pong buhay, sa mga aspeto ng ating buhay, even sa trabaho, mapapagod tayo kapag ang ating ginagawa ay dahil lamang sa atin pong tungkulin. Even sa paglilingkod sa Panginoon, nakakapagod din. Kapag iniisip mo, dahil obligado kang gawin. But if it is out of love, that this is overflowing love from God, and we respond to Him, kahit anong dami ng ginagawa mo, basta't dahilan sa pagmamahal mo, hindi ka makakaramdam ng pagod. Kung mapagod ka man, konting pahinga lang, babalik na muli ang iyong sigla. Amen? Kung ginagawa natin po ang mga bagay sa buhay, ang ating trabaho, even ating pagsisikap, na ang dahilan po natin po ay dahilan sa kailangan nating gawin, dadating tayo sa puntong magsasawa rin po tayo. And we will come to a point in life na kahit nandiyan pa ang lahat ng material na bagay, the next generation will just see karapat-dapat lamang sila dyan. Karapat-dapat lang silang paaralin, karapat-dapat lang paghandaan ang kanilang kinabukasan. If they will fall short of seeing that they are loved by God, they will remain to be kapos, kulang, empty. Maybe you've heard the testimony of Manny Pacquiao. Nang tinanong po siya ng tanong na what was the lowest moment in his life, ang lahat ng mga listeners thinking na siguro na-knockout po siya ni Marquez nang siya nakatulog. Subalit hindi po yun ang kanyang sagot. Ang kanyang sagot, bago pa yaon. So at the height of his success, sa gitna ng dami ng kanyang yaman, nakita niya po ang kulang. He felt that emptiness in his life, na hindi niya makita ang kahulugan, kabuluhan ng kanyang buhay. Kaya when the gospel was preached to him, nang kanyang mapakinggan yun, na ang Panginoon ang panggagalingan ng kahulugan ng buhay, he repented from all his sins, at nakita niya na hindi po material na bagay ang magbibigay kulay at buhay. Wala pong sasaya at liligaya sa material na bagay. Sapagkat ang buhay natin
nagkakaroon ng tunay na kabuluhan at kahulugan. Sangayon po dito, sa mga sumusunod, na pwedeng maging ingay lang. Ano po sabi po sa atin? Pwedeng ingay lang. Pwedeng ang structure ng buhay natin, they see a lot of things. Lahat po ng mga bagay na ating naipundar, could be a noise. Lahat ng binibigay natin sa ating pamilya could just be a noise. Walang kahulugan. It will be reduced to nothing without them feeling that it is God who will truly satisfy their needs. It is God who will satisfy them. Lahat ng mga husay at galing, pwedeng maging nothing. Ang sabi po sa atin ng Biblia, nakapapagod. Sabi po ni Augustine, Saint Augustine, one of the church fathers, our hearts will have that unrest if our hearts will not rest in God. Kapag hindi natin naranasan po ang pahinga na galing sa Diyos, lagi po tayong pagod. Lagi po tayong kapos. Lagi po tayong may hahanap-hanapin. At yung sacrifice na pinag-uusapan natin kahit sa ating pamilya, ang totoo, mapapagod ka pagka lahat ng ito ang gagawin mo, ang dahilan mo sapagkat kailangan mong gawin. But if we are motivated by the love of God, nang sabihin po sa atin ng 2 Corinthians 5:14, for it is God's love that compels us. Gagawin natin ang mga bagay dahilan sa pagmamahal natin sa Panginoon. Kaya hindi man tayo mapansin, hindi man po tayo ma-appreciate, mananatili po tayong merong gana sa buhay sapagkat ginawa natin lahat ng ito bilang tugon sa pagmamahal ng Panginoon. Merong amen. Tanong mo nga sa katabi mo, pagod ka na ba? Pagod ka na ba sa iyong pamilya? Pagod ka na ba? Love will make a difference. Si Dr. Rene Spitz, nagkaroon po ng pag-aaral sa New York. Dr. Rene Spitz. At ang pag-aaral niya sa dalawang institusyon, isa pong nursery, isa pong founding home. And during the formative years ng mga bata, ang nag-alaga doon sa nursery, yung mga nanay nila. At doon po sa founding homes, yung mga nurses. And during the formative years, it was found out, as early as that, ang taas po ng EQ at ng IQ ng mga batang nangalaga po ay ang mga nanay. Not to say na hindi mauhusay ang nurses, but just to say that love makes a big difference. Pag ginagawa po natin ito out of our love for God and our response to His love, makikita po natin ang malaking kaibahan. Napapagod ka na ba sa panahong ito? Nakapagod kapag if not back up by love, if not back up by our response to His love. The Bible says na kailangan po natin pong ang motivation na tinataglay natin, gaya po ng atin pong nabasa kanina, our motivation should be the love of God that compels us. Pagmamahal na hindi ho nakapagod sapagkat it is clearly out of God's love. It's abundance, kaya ho bilang tugon. Kaya ho sa ating mga ginagawa, are we really doing it? O mahal natin sila? Dahil kailangan natin sila? O kailangan natin sila dahil mahal natin sila? Parang pelikula, no? Milan, starring, not Bishop Jonal Milan, Claudine Barreto, and Piolo Pascual yata yun. Sometimes, kaya natin ginagawa ang mga bagay na ito because we will get something out of it. O love that repays, binabayaran lang natin kung ano ginawa nila. At dadating sa puntong mapapagod rin, magsasawa rin tayo. And the reason why it should be built up and founded on love, on God's love for us, hindi man tayo po kilalanin, hindi man po tayo pansinin, mananatili pong katibayan ng buhay natin, makikita nila. It will continue to speak our example.
sa England, si William Dixon. The true story ng kanyang iligtas po yung bata at ang isang lolo doon sa isang nasusunog na bahay at nadamay po yung mga ibang kabahayan po doon sa kanilang lugar. Nung kanyang niligtas po yun, nagdaan lang po dyan sa may pipe sa gilid at nasunog po yung kanyang mga kamay dahil doon po sila dumaan. Yung lolo po ay namatay at nung kailangan na po ng panawagan kung sino po ang aampon doon sa bata. Meron pong isang nawalan din ng anak, kaya sabi niya, aampunin ko yung bata. Subalit yun pong nagligtas sa buhay, hindi na nagsalita. Pinakita niya lang po yung kanyang mga kamay. At yun ang nangusap para mapasa kanya ang bata. Ang lahat nating pagpabagal, hindi naman natin kailangan pang balik-balikan sa iba. Even sa ating mga pamilya, ang ating pong mga sakripisyo, enough na kung di nila alam, pwede nating sabihin, subalit kung papaulit-ulitin at susumbat pa ang ating ginawa para sa kanila. Pag sinusumbat na, parang sinabi mong bayad na sila. At hindi ho, pinapaulit-ulit, hindi na sinusumbat ang ating ginawa. Nakapapagod na lagi po nating sasabihin at bibilangin at isa-isahin. Sapagkat ang ating motibasyon, ginawa natin lahat ng ito para sa Panginoon. Kung hindi sila tumugon, problema nila yaon. Pero sa atin, gagawin po natin ito because God's love compels us. And we continue to embrace this kind of love that remains constant. Mahal tayo ng Panginoon at ginagawa po natin ang ating motibasyon ay ang pagmamahal ng Panginoon. Sino nga nagmamahal sa Panginoon? Magsabi ng amen. That love. Ang reason, because He first loved us. At salamat sa Panginoon sapagkat ang pagmamahal na yan ang magsusustain po sa atin. This is the reason why in order for us to have that impact sa mga tao sa ating paligid, dahilan sa pag-ibig na nasa ating puso. Kalawang bagay po. Sa ngayon po sa verses 4 to 7, we can find here ang mga description ng love. At some of us have memorized it, that it is patient, it is kind, doesn't envy, it is not proud. It refers to the following hanggang 6, that being so patient, yun pong atin pong mga tugon, nagpapakita po sa atin po na pagkatao na hinuhubog ng pagmamahal ng Panginoon. That love shapes our character. Ikalawang bagay po. Love shapes character. Yung pagkatao natin nahuhubog po ng pagmamahal. Ang pagkatao natin, our character, dahilan po sa pagmamahal ng Panginoon. And we learn that this love, ang tugon po natin, sabi po nung talata, yung ating mga reaksyon, it shapes even our reactions. We can find here, sa mga talatang ito, yung atin pong tugon, love is what? Patient, and it is kind, very kind. Yung pagkatao natin nare-reveal sa atin pong mga reaksyon. Our reactions are showing, right? Yung reaction natin, pagka meron tayong mga bagay na hindi gustong nangyayari, our reactions will show if this love is really molding us, if we are operating on the basis of His love to us. Mga reaksyon natin po. Sino sa atin dito, pagka hindi niya gustong nangyayari, ang bilis magalit? Hello? Ano? Tanong mo nga sa katabi mo, magagalitin ka ba? No? Alam niyo ba, ang pagiging magagalitin, hindi yung kalooban ng Panginoon sa atin. No? Yes, the Bible clearly tells us in James 1:19 to 20, James 1:19 to 20, we have to what? Quick to listen. Ang nangyayari sa atin, hindi na tayo nakikinig. Slow to speak, sabi ng James 1:19 to 21. We should be slow to speak, quick to listen, and slow to become angry. Kasi hindi na tayo nakikinig, hindi tayo handang makinig. Ang bilis nating magsalita, di ba? Because human anger
does not produce the righteousness that God desires. Hindi kalooban ng Panginoon ang pagiging magagalitin. Sabihin mo sa katabi mo, pinaparinggan ka na, pinapatamaan ka na. Sapagkat ang pagiging magagalitin, hindi yan ang kalooban ng Diyos sa atin. Hindi po yan ang nais ng Panginoon. Our reactions should be built up and founded by love. Natawa nga ako dahil sa isang payo ng veterinaryo. Mga veterinarians, they believe na kahit nga sa alagang aso, sabi nila, pagka tumatanda na yung aso, huwag mo nang sisigaw-sigawan kasi nagiging sensitive na yung aso. Hello? Pagka tumatanda, nagiging sensitive na. Pwede mo bang sabihin sa katabing, huwag mo na akong sisigaw-sigawan, ha? Tamo umaamin, matanda na siya. It should be founded by love. Even po ang ating mga reaksyon. Humahaba po ang ating pasensya. Ang ating relasyon napapanatili. Natin pong maayos. Sapagkat dito po pinakita ho yung reaksyon na lalong nagpapalitaw ng ating pagkatao, di ba? Yung pong opal gem, yung stone opal, yung sa mga nag-aalahas. Yung opal, pagka daw nandiyan lang sa isang tabi, ay wala man lang kinang. Pero kapag daw piniga, pag binuksan mo, nagkakaroon ng reaksyon, nagkakaroon ng iba-ibang kulay. Pagka tayo'y nai-stress o nai-stretch, pagka may mga problems sa relationship, doon, yun ang mga panahon kung paano lilitaw ang nasa kalooban natin ng ating pagkatao. Yes, ito ang ating opportunity to remind ourselves that this love should shape our character. Na kailangan po nating bantayan ang atin pong mga sarili sa bunga ng Espiritu Santo sa ating mga buhay. And we know the fruit of the Spirit: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, self-control. Ang mga kaloob ng Panginoon at hindi totoong tayo po ay ubos na, sawa na, wala na, hanggang dyan na lang. Si Adelaide Hussein, this is a true story na siya po ay nagpakasal at the age of 78 sa Netherlands. Yun pong kanyang buhay, for 50 years, sari-saring bisyo at pati paninigarilyo. Pero nung siya po ay may nag-propose po sa kanya. No? May nag-propose sa kanya. Kagaya po ng nag-viral na proposal po ni Clarence last Sunday. No? Yung po, napanood niyo ba yun? No? Proposal ni Clarence. Ipasa niyo po yun so that others will see and appreciate that kind of love ng Panginoon po sa atin. Amen? Ano? Na maging viral po ito for the glory of God. Ano? Alam niyo po, binibiro nga ako nila Pastor Mervin eh. Pastor, kung ikaw mag-speak sa Sunday, meron mo bang tatayo din? Sabi ko, hindi, strict ang parents nun, kaya hindi pa tatayo yan. hindi pa yun ang panahon para sa kanya. Alam niyo po, ito si Adelaide. May nag-propose po sa kanya si Leo, hindi ko si Pastor Leo lang pangalan. Ano? Sa proposal na yon, ang naging kasunduan lang ay kung i-give up niya yung mga bisyong yaon. And nang siya'y sumagot ng I do, pinakita po na ang pag-ibig ay makapangyarihan, kayang baguhin ng totoong pagmamahal ang ating mga ugali. Merong amen? If we are right now parang pagod na, sawa na, ang pagmamahal ng Panginoon, ang hayaan po nating kumilos sa kanila.
Sapagkat ang pagmamahal ng Panginoon sa lahat ng ating ginagawa, if our lives will be built up in this love, maraming himala po magagawa ng Panginoon. Huwag mong sabihin hanggang doon na lang, hanggang dyan na lang siguro ang aking pamilya, hanggang dyan na lang siguro ang aking mga anak, hanggang dyan na lang, wala nang magbabago dyan. Sabi nga ho ng isang song, sabi ni Nonoy Zuniga, hanggang doon lang sa panaginip. Sabi niya, doon ay kaya kong ipunin o tipunin lahat ng bituin. Doon ay kaya kong igapos ihip ng hangin. Doon ay kaya kong ipagbawal buhos ng ulan. Sa panaginip lang kita mahahakan tuwina. Marami sa atin ganun lang, doon lang, hanggang doon lang. Nag-give up na lang, hanggang doon na lang. But this love remains and we should continue to embrace this love sapagkat yan ang ating Diyos. His love remains. Nang sabihin po sa atin sa John chapter 13 o John chapter 15 verse 12, yung ating pong passage last time, that commandment I give you, my command is this, love each other. At si John hanggang sa kanyang pagtanda, nang tanungin daw siya, John, is there a new commandment? 1 John 2:7 ang kanyang sagot. 1 John 2:7. Sabi ni John, I don't have any new commandment. I am not writing you a new command, but an old one which you have had since the beginning. This old command is the message you have heard. Love. Sapagkat ang pagmamahal na ito, ang nais ng Panginoong ating taglayin, that even John, ang isang apostol, na ang mensahe po ay laging pag-ibig. Wala siyang iba sasabing utos, kundi ang pag-ibig. Because that love is so powerful and it can impact the next generation. Amen. It can impact the lives of those people who will come before us. Ang mga susunod po na henerasyon. At sinabi po pangatlo at panghuli sa talata po natin from verse 8 up to 13, makikita po natin po ang katotohanan that this love never fails. At sa mga sumunod na talata, pinakita po sa atin that the perspective is the eternity. What is in part, for we know in part and we prophesy in part, but when completeness comes, what is in part disappears. And when I was a child, I talked like a child, but when he realized that love of God operating on him, he put the ways of childhood behind. For now we see only a reflection as in a mirror, then we shall see face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I am fully known. This kind of perspective is the kind of love that keeps eternity. The kind of love that keeps eternity. Sapagkat ang buhay po natin po dito, pansamantala, kahit sabihin po natin gaano katagal, but our impact will continue to speak, will continue to influence and touch the lives of the people. And having that kind of love which is permanent, sabi po ng talatang 8, and having that kind of love that prepares us for eternity, without us not being confronted with the love, hindi po natin ma-realize po yung path na yon to eternity. In Ecclesiastes 3:11, we are told that God has planted eternity in us. God has planted, He set eternity in the human heart. Lahat po tayo po, merong ganyan. Sa simula pa lang, that we know that God, there is that God who can satisfy. We should hunger for Him, for His love. Nakaset po yung ating mga isipan sa eternity. Alam natin po na ang satisfaction hindi manggagaling po sa atin. Kaya ho, that kind of satisfaction, hindi mo maintindihan ng mundo yan. That even
humanistic psychologists. Sa kanila pong natutunan natin, nung mga panahon tayo po yung nagsipag-aral. Have you heard that Maslow's hierarchy of needs? If we can have it on the screen, kung nakita ho natin. Pinakita niya po na we have the needs that should be met. Kapag ka hindi na-meet, unang-una yung atin pong physiological needs. Kasi ang wika po nila, that is a parang hierarchy or pyramid na bago ka makaakyat sa buhay na ito, kailangan muna matugunan yung mga physiological needs. Yung pagkain natin, yung damit natin. Okay? At yan, kadalasan po, yan po ang atin pong atensyon. Sa dami po ng mga tao pong nahihirap, nangailangan, well, here in the screen, that physiological needs, that Maslow's hierarchy of needs. That physiological needs, kailangan po natin ng water, food, etc. And next one is the safety. We need the personal security, the employment, yung trabaho natin, resources natin, health natin. Alam niyo po, lagi po natin iniisip, ito yung mga bagay na ito, kailangan po natin umaangat, umaakyat. And the love and belongingness, yung friendship natin, intimacy, family. Pero kapag wala ho nitong mga bagay na ito, kakainin natin, lagi tayo bumabalik-balik. Lagi natin iniisip yan, hindi tayo makakaangat. And the hierarchy of needs or the pyramid, bago mo maramdaman yung kahalagahan mo, kailangan meron kang recognition, may achievement ka, naabot ka na, meron ka na may pagmamalaki, at saka palang mangyayari yung purpose mo sa buhay. Yung layunin mo sa buhay. Subalit kung dito palang bagsak na, sabi nila, paano pa? At ganyan kakomplikado po ang mundong kinalalagyan natin. And this is how the world will allow us to see. But God wants to see eternity. Because it's in us. Yung eternity na yun, binigay ng Diyos the complicated needs na kailangan po natin pong tugunan. Ang Panginoon, binigyan niya po ng katugunan. Last night po, ng mga kalalakihan nag-gather, I was really blessed. Na kung paano nagbukas ng buhay ang mga kalalakihan, that they are really thinking of such. Paano ang gagawin? At dumadating po na dinadapuan ng takot at pangamba. Maybe almost all of us. Iniisip natin ito. Paano tayo aakyat? But God simplified it by giving us the passage, wonderful passage that Bishop shared last night, Matthew 6:31-33. Matthew 6:31-33. Sabi po ng talata, alam ng Diyos ang lahat ng ito, so do not worry saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first His kingdom. Basahin po natin sabay-sabay. Ready? Read. But seek first His kingdom will be given to you as well. Ang ginagawa ng mundong komplikado para malayo tayo. Tinugunan ng Panginoon sa pagsasabing lahat ng yan alam ko. Subalit lahat ng yan kasama sa pangako ko na unahin mo ako. Sapagkat ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Sapagkat in the previous verses pinakita kung paano niyang minahal ang mga, kung ituring natin ay mga lesser na important na mga creatures. Minahal tayo ng Panginoon at ang kanyang pagmamahal, isinet niya kung papaano po tayo magkakaroon ng lahat ng bagay na ito, that we have set our perspective on eternity, na kaya niyang gawin at ibigay lahat ng ito. Unahin muna natin ang kanyang kaharian. Unahin mo ang Panginoon sa iyong buhay, kanyang tutugunan ang lahat nating pangailangan. Ang atin pong niyayakap ay ang Diyos ng pag-ibig at siya'y nangako na hindi po mapapako at hindi niya makakalimutan. Nais po ng Panginoon na ating yakapin ang kanyang paanyaya sa atin, that we should all come to Him. Ang ginagawang komplikado ng mundo,
Sinisimplify ng Panginoon sa atin. Lumapit ka sa akin. Ako ang gagawa ng paraan para sa iyo. Are you there? Lumapit ka sa akin. Ang pagmamahal ko, hindi lang magkukumpleto sa buhay mo, kundi magbibigay ng kasaganaan para sa iyo. God wants us to savor the love by embracing it sa ating paglakad. And we will pass this on to the next generation. Dadalhin, ibibigay natin sa atin pong sambahayan, sa ating pamilya, ang lahat ng ito by responding to His love. Embrace His love. Let's come to the Lord. Bow our heads and let us pray.